Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't mula pa? Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. Kung malas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. Yun o, mga kababayan, kumalas ka lang sa kanila, wala ka lang kaso. Yan ang dahilan. Kaya si Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan, ay inisyuhan ng warrant of arrest dahil dyan. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog at rekta na kagad tayo, mga kababayan. Wala nang intro-intro. Madami tayong tatalakayin ngayon. Marami tayong paghuhuntahan at pagchichismisan ngayong umaga. Katulad ng nakikita nyo dyan sa screen, Senator Soto sa nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, not legal. Yan ang sabi ni Tito Soto, mga kababayan. Hindi raw po legal ang nakatakdang pagdinig sa Blue Ribbon. Ito, basahin natin yung report ha. Mariing kwenisyon ni Senator Tito Soto ang nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa umano'y maanomalyang flood control project sa Huwebes, Hunyo 4, at ang pagbibigay ng notices ni Senator Rodante Marcoleta sa Lunes, Hunyo 1. Ayon kay Soto, hindi maaaring mag-issue ng notice ang vice chairman ng isang komiting hindi pa organisado. At ang pagbuo ng subcommittee ay dapat gawin sa plenaryo upang ito ay maging legal. Ito ay kaugnay ng inanunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano ngayong Biyernes, Mayo 29, hinggil sa nakatakdang pagdinig. Totoo kaya, mga kababayan, na yung pagbuo ng subcommittee ng Blue Ribbon ay illegal, mga kababayan? Eto Tito Sen, makinig ka. Pakinggan mo ito. Para lang sa ganun ay may matutunan ka naman. Ha? Ipin mo, Senador, ka, hindi mo alam ito. Ito ay reaksyon ng isang journalist na si CJ Hero. Ayan Ayan. Basahin ko lang Tito Soto says, creating a Blue Ribbon subcommittee without a plenary vote is not legal. He is wrong. Sabi rito. Bakit daw? Basahin mo ito, Tito Sen, basahin mo. Under Section 20 of the Senate-owned Rules of Procedures Governing Inquiries in Aid of Legislation, a committee chairman is expressly authorized to create a subcommittees whenever necessary. The rule does not require a plenary vote first. Ayan, narinig mo, Tito Sen. Narinig mo yung nasa Section 20 of the Senate-owned Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation? Uulitin ko, a committee chairman expressly authorized to create a subcommittee. Ulitin ko, expressly authorized to create subcommittees whenever necessary. Yan ang mahirap pagka hindi nagbabasa ng rules ng Senado, mga kababayan. Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Nakapagtataka naman, Tito Sen, nung panahon nyo na kayo ang nasa majority,
Meron bang ganyan na sinasabi yung mga nasa minority nun? Ay, hindi pa tayo pwedeng mag-imbestiga sa Blue Ribbon kasi hindi pa natin pinag-uusapan sa plenarya na. Kaya wala munang imbestiga sa Blue Ribbon. Meron bang din sinasabing ganun ang mga nasa minority noon na kayo ang nasa majority? Bakit ngayon ay parang takot na takot ka, Tito Sen? Ewan ko kung paano i-describe ito. Pero ang nakikita namin at alam ito ng ating mga kababayan na noong nagpahayag si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President na magre-resume ang hearing, pagdinig sa usapin dyan sa flood control, ang dami mong satsat, ang dami mong sinasabi. Parang takot ka na magtuloy ang pagdinig at pag-iimbestiga sa flood control, Tito Sen. Ano ba ang ikinatatakot mo? Meron ka bang maleta din na bakit natatakot ka? Diretsahin na natin. Para hindi na mahirapan yung mga kababayan natin na nakikinig at nanonood sa atin. Tito Sen, bakit natatakot kayo? Meron po ba kayong baleta na natanggap kaya natatakot kayo na magtuloy ang pagdinig sa Blue Ribbon? Tito Sen? Alam nyo mga kababayan, ito ang talagang ikinatatakot po nila. Batay na rin sa sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Alam nyo, gusto kong ipapanood po sa inyo ito para nang sa ganun ay lalo nating maintindihan ang mga nangyayari tungkol dito sa isinasagawang pagdinig sa flood control, mga kababayan. Eto, panoorin muna natin to. Kung bakit sila natatakot takot na takot sila Ano ba talagang gusto nila? Yan. Ang tindi pa Gusto ba nilang malinis talaga kung may katiwalian sa nagaganap sa ating bansa? O kailangan nilang sila yung maging mayorya para pagtakpan ang isang bagay na kinatatakutan nila mula't mula pa? Ito dapat yung pagtukoy, malaman na ng taong bayan kung sino-sino. May idea na tayo, formality na lang ito Opo. Anong dahilan dyan? Bakit pati ako'y kinasuhan ng plunder? Ako na lang kasi ang nagsasabi na ipagpatuloy natin ito. Wala nang iba. Ito yung kinatatakutan nila. Ngayon, kapag ito'y nagpatuloy at Opo. natukoy natin sila, yun ang gusto nilang hadlangan. Yun ang gusto nilang matakpan. Nakita mo naman, nung sila ang mayorya, Yan. Opo. nakita mo ba naman, 9 na buwang singkad. Totoo. Ay kinuha niya yung Blue Ribbon Committee kung ano-anong katwiran ng ginagawa, kung ano-anong kadahilanan ng sinasabi, kesyo ganitong gagawin, kesyo pumirma muna kayo bago ipagpatuloy. Anong klaseng pagmamatuwid yun? Sa loob ng 9 na buwang singkad din, hindi siya nag-imbestiga, hindi siya nagpatawag. Napakaraming tao ang nagbo-volunteer. Natawagin niyo po kami. At gusto po namin mag-testify dyan sa Blue Ribbon Committee para makatulong po kami sa inyo. Ayaw nilang gawin yun. So ito lamang ang dahilan. Pagtatakip. At ang pinakamabisang paraan para matakpan yan, kung hindi man gusto nilang patayin kaagad yan, ang issue na yan, sila na naman ang mayorya. Ayan mga kababayan malinaw po yung dahilan kung bakit gusto nilang kunin ang majority mga kababayan dahil sa ang gusto nila ay patuloy dahil sa pinagtakpan na nila noon mga kababayan Gusto nilang ipagpatuloy na pagtakpan, protektahan yung mga tao na kanilang pinaglilingkuran na kung saan doon sila nakinabang. Meron kasi silang nakuhang mga maleta rin kaya ginagawa nila namang lahat ng paraan para nang sa ganon mabawi nila. Alam nyo, kung masipag kayo sa pag-browse, ang mga malalaking mainstream media, wala nang ibang headline kundi 24 to 48 hours, makukuha na namin ang majority. Mga ganon ang sinasabi ni Lacson. Kailan pa nyo sinabi yan, Senator Ping Lacson? Nasa 24, 78 hours na.
Ang nakakaraan ay namamalagi pa rin ang mga majority at kayo pa rin ang nasa minority. Napaka-desperado niya na po, Senator Ping Lacson. Lagi niyang sinasabing gano'n. Mayroon pang laging headline ito, ha. Dalawang majority lilipat sa minority, mga gano'n. Ha? At ang malupit na nangyari dyan, mga kababayan, ito, ha, naintindihan natin kung ano ang talagang pinakaugat na dahilan kung bakit gustong-gusto nilang makuha, bumalik sa kanila ang majority para magawa nila ang lahat ng bagay na gusto nilang gawin at para maprotektahan nila yung mga tao na gusto nilang protektahan, yung mga mastermind sa napakalaking nakawan sa flood control na yan, mga kababayan. Yan talaga ang pinakaugat na dahilan, mga kababayan. Kaya nagkakandara pa po ang mga minority ngayon na bumalik sa kanila ang majority. Makuha nila ang Senate, President, at makapaglagay sila ng patuloy na poprotekta doon sa pinagtatakpan nila kung sino mang tao na yan, lalabas at lalabas ang katotohanan, mga kababayan. Alam nyo, itong nangyayari ngayon, katulad niyan, mga kababayan, kahapon lang inisyuhan ng warrant of arrest si Senator Jinggoy Estrada. Mabutit nakapagpiyansa na. Pero alam nyo, mga kababayan, ikinento at ibinulgar ni Senator Rodante Marcoleta yung dahilan kung bakit kinasuhan at inisyuhan ng warrant of arrest si Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan. Oo. Bago pa po kasi nangyari yan, ayon dito sa mapapanood ninyo, marami na siyang natatanggap na panggigipit. Mas mabuti siguro, panoorin muna natin ito, ha. Balikan ko lang sa inyong kay Senator Jinggoy. Kaya pala nung kayo nang maging majority, parang may lumabas sa social media, ang pinapipili daw prinsipyo o plunder. Ay, Totoo yun. Nanindigan sa prinsipyo ata si Senator Jinggoy. Totoo yun. Alam mo, kaya ito gusto ko sabihin, hindi naman dahil sa kaibigan ko siya. Ano? Opo. Nakita ko rin naman yung pressure na ina-apply sa kanya. Kahit sino siguro, tao ka lang naman eh. Di ba? Lalong-lalo na kung alam mong wala ka namang kasalanan at plunder kaagad ang ikakaso sa iyo. Alam mo naman, kahit ano pang pangangatwiran mo sa ilalim ng kanilang pagpo-prosecute na ito, wala kang kalaban-laban eh. Wala kang kalaban-laban. Kapag pinail nila sa Sandigan Bayan, arestado ka kaagad, kulong ka kaagad, ganun kasimple. Ang mangyayari ron, nahiwalay nila sa amin, hindi siya makakapag-attend ng hearing. Opo. O yung mayorya, malulusaw nila. Yun ang kanilang pinupuntahan. Ngayon, pag-isipan po ninyo, kayong mga kababayang nakikinig. Talaga bang interesado sila na i-prosecute si Senador Jinggoy? O interesado lang silang maibalik yung mayorya sa kanila? Kasi kung talagang may kasalanan yung tao, ba't kinakailangan mong gipitin? Ba't kinakailangan siyang umalis? At sasabihin mo sa kanya, para hindi ka na mahirapan. Ikaw naman, ilang beses ka na namin kinukumbinsi. Kumalas ka lang sa kanila, wala ka ng kaso. Mga kababayan, kumalas ka lang sa kanila, wala ka lang kaso. Yan ang dahilan. Kaya si Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan, ay inisyuhan ng warrant of arrest dahil dyan. Ayaw niya na sumama sa minority at siya ay nanindigan sa kanyang prinsipyo, mga kababayan. Yun ang panggigipit na ginawa sa kanya ng mga, hindi naman sinabi kasi rito ni Senator Rodante Marcoleta kung sino yung taong yon, kung kanino yon, at pero sigurado, kakampi na itong mga nasa minority ngayon, mga kababayan, sigurado yan. Ayun po, mga kababayan, ang dahilan. Kaya kung meron pang mga senador na nasa majority, nakakasuhan, iisyuhan ng warrant of arrest sa mga hinaharap, hindi na nakapagtataka yun, mga kababayan. Gagawin talaga nila lahat ng paraan para nang sa ganun ay mapanumbalik sa kanila ang majority
o ang gusto nila, yung gusto nilang maging Senate President, ang gusto nilang iupo para maprotektahan at hindi maituloy ang tungkol sa pagdinig sa flood control na yan, na issue na yan, mga kababayan. Ayan ang dahilan. Ngayon ko na-realize yan, tama pala sabi mo, no? Kung ako si Senador Jinggoy, sa tindi ng pressure na yan, baka babawi din ako. Di ba? Mabigat yun. Wala muna doon sa punto na yon. Kaya gusto kong pag-usapan muna natin itong ginawa sa kanya. May isang bagay pa akong gustong sabihin eh. Opo. Hindi ko akalain na ganun kalakas din ang loob ng taong ito. Yun na nga. Oho. Siguro kung sa iba nangyari ito, napakadali na wag kang magpakulong. Oo naman. O baka sakaling bukod doon ay baka may ibigay pa silang pabuya sa iyo. Kung lilipat, ganun lang naman pa. Pero dahil alam niya yung pinaglalaban namin. Prinsipyo na po ito. Alam niya Oo. prinsipyo yung pinaglalaban namin. Sabi niya, nung isang araw narinig ko siya, magpapakulong po ba kayo pagka magpaparesto kayo? No, sinabi naman niyang maliwanag, if this is the price I have to pay, so be it. Yun. Oo. So kailangan po malaman ng tao na siya ay talagang nanindigan. Hindi siya kumalas sa amin. Oho. Kahit na siya'y makulong pa, hindi siya lalabas, hindi siya kakalas sa aming grupo na 13 kami. Oho. Well, again, Sen, liwanagin lang natin, hindi natin binabanggit ito, kundi parang kampiyan si Senador Jinggoy para sabihin wala siyang kasalanan, may kasalanan, kundi ang ating binabanggit, yung paninindigan niya doon sa kanyang prinsipyo Yung paninindigan niya, Yun. binabanggit natin sapagkat Opo. alam namin at sinasabi niya sa amin, araw-araw na lang siyang sinasabihan. Sinatawagan, no? Gusto mo pa bang makulong samantalang ito lang ang pakiusap namin sa iyo? Oho. Oh. Ayoko nang banggitin ang mga taong tumatawag sa kanya. Alam niyo mga kababayan, kung siyempre tao lang din naman si Senator Jinggoy Estrada, siguro kung mahina-hina ito, ang ganda ng proposal nila eh. Prinsipyo o plunder? Kulong o sumama ka sa amin? Pero itong si Senator Jinggoy Estrada, dito niya pinatunayan mga kababayan yung kanyang katapatan sa kinabibilangan niyang grupo ngayon mga kababayan. Alam niyo kung kay JB Ejercito ito nangyari, baka sumama na siya. Baka bumigay na kagad mga kababayan. Si Risa Hontiveros, mga ganyan, ay wala na Sumuko na yan. O kaya yung iba pa, Kiko Pangilinan, yung mga yan, naku, lilipat na kagad yan. Kasi ayaw nilang makasuhan, ayaw nilang makulong mga kababayan. Pero si Senator Jinggoy Estrada, katulad nga po ng sinasabi dito mga kababayan sa saganang mamayan, napansin ninyo, hindi natin ipinagtatanggol dito si Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan, tulad ng sinasabi rito. Ang sinasabi natin dito, yung dahilan, panggigipit na ginawa sa kanya, yung inaalok siya na lumipat sa minority, basta't umalis lang siya sa majority, yun ang sinasabi natin dito mga kababayan. Para hindi na siya makasuhan, yun ang sinasabi natin dito mga kababayan. Kung talagang nagkasala siya at meron siyang pananagutan sa batas, mga kababayan, bakit mo kailangang alukin na, oy, lipat ka sa amin, wala ka ng kaso, lipat ka lang sa amin? Bakit kailangan may ganon? Mga kababayan, Nako. Sinasabi niya sa amin, tuwing magmi-meeting kami, kanina lang, nag-meeting kami uli. Opo. Bago siya pumunta ng Sandigan Bayan para magpiansa, magkakasama kami uli. Oho. Malungkot siya, bakit hindi? Totoo naman. Tao ka lang naman eh. ayun yung sinasabi natin, tao lang naman kasi si Senator Jinggoy Estrada. Totoo po yun. Kaya nga sabi namin, kung mahina-hina lang si Senator Jinggoy Estrada, wala na, lumipat na yan sa minority. Pero matindi paninindigan ni Senator Jinggoy Estrada. Nananawagan po kami kay Senator Jinggoy Estrada, Sir, congratulations po. At kayo ay naninindigan at lumalaban hindi para sa inyong kapakanan kundi sa laban ng taong bayan. Hindi kayo nagpatinag, hindi kayo natakot at pinanindiganan nyo ang inyong prinsipyo. Sana si Senator JB Ejercito ganito rin. Para lang sa ganon ay
Oo, kasi galit na galit yung mga ibang mga kababayan natin ngayon. Doon sa mga walang paninindigan at hindi kayang ipaglaban. Katulad ni, alam niyo, yung nangyari kay Senator Mig Zubiri, mga kababayan, galit na galit sa kanya ang mga taga Bukidnon. O dahil independent siya dati, pero sumama sa minority, mga kababayan. Alam niyo dahilan? Noong pa lang year 2022 o hanggang 2024 kung hindi ako nagkakamali, na siya ang Senate President, yung panahon na yon, doon nagkaroon ng napakalaking problema, napakalaking ninakaw sa kaban ng bayan sa panahon niya. Kaya pala siya sumama, ayaw din niyang makasuhan, mga kababayan, yun. Okay? So malinaw yan mga kababayan Nakita na natin, nalaman na natin kung ano talaga ang dahilan bakit kinasuhan si Senator Jinggoy Estrada, bakit kinasuhan si Senator Rodante Marcoleta at ang iba pa, Joel Villanueva, Chis Escudero, uubusin talaga nila, mga kababayan. Lahat ng, naalala ko tuloy yung sabi ng Pangulo ng tinanong siya sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Meron siyang binanggit na isang maikling salita lang. Let's see, sabi ng Pangulo. Alam niyo yung salita na yon na napakaliit lang na, hindi ko alam kung we'll see or let's see. Pero ang alam ko, let's see yun So, naletse na mga kababayan. Nagkaletse na. Ito, na-miss ko kasi ito. Alam nyo, mga kababayan, kaya gusto kong ipapanood ito sa inyo kasi babalik na yung pagdinig sa Blue Ribbon at isa si Senator Rodante Marcoleta na mangunguna dyan, mga kababayan. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ang pag-iimbestiga. Senator Ping Lacson, manood ka. Paano ba mag-imbestiga ang isang Senator Rodante Marcoleta? Eto makinig ka, Senator Ping Lacson. Lalakasan ko nga yung volume para... Marami na O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa Ayan. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Pulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag Chair. mong mamaliitin ito. Pagkatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito Ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na Ayan, mga kababayan Kaya ako ipinapanood po yan sa inyo para lang sa ganon ay makita ninyo kung paano mag-imbestiga si Senator Rodante Marcoleta. Alam nyo, namimiss ko ito nung nanonood ako. Nung siya pa ang nasa Blue Ribbon, nung siya pa ang chairman. Ipinapanood ko lang po sa inyo yan para nang sa ganon ay yung mga eksena na yan, mga kababayan, yan ang aabangan natin. Pag nag-resume na ang pagdinig tungkol dyan sa flood control, mga kababayan. At sana mapalabas nila sa isang pagkakataon lang, sigurado ito. Maraming pasabog ang lalabas. Maraming ilalabas na mga personalidad kasi iimbitahan nila yung mga ayaw imbitahan noon ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. Lalabas lahat ang katotohanan dyan, mga kababayan. Sana mamalagi pa, manindigan itong mga nasa majority, wala sanang kakalas sa kanila para mamalagi sa kanila. Kasi mga kababayan, ganito yon. Papaliwanag ko sa inyo. Kapag kasi nakuha ng minority ngayon ang majority at sila na ang uupo bilang Senate President, yung committee, lahat ng committee, sila ang magiging chairman. Kaya mawawala ulit sila Senator Marcoleta sa
Blue Ribbon. Ganun yon. Kaya suportahan natin sila mga kababayan. Sana wag pumayag itong 13 ito na mayroon pang magtaksil sa kanila at manindigan sila sa kanilang prinsipyo, mga kababayan. Beno, yun lang mga kababayan ang aming maibabahagi sa inyo sa araw na ito. Anumang oras ninyo mapanood ang video na ito, mga kababayan, huwag nyo namang kalilimutan. Merong nandyan sa gilid, nakaturo. Doon sa may nakaturong kamay doon, yon. Pindutin nyo lang yun para makapag-subscribe kayo. I-share nyo na din at i-like nyo na din. Pakipindot na rin yung notification bell dyan para nang sa ganun ma-update kayo sa mga videos na i-upload natin. Mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng aming mga kababayan dyan sa abroad, mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay sa ating programa, lagi namin sinasabi po ito. Ano man po ang inyong ginagawa at nasa man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.